Dinalaw ng mag-asawang Melay Cantiveros at Jason Francisco ang ninang nila sa kasal na si Miss Chris Aquino nitong isang araw. Kwelang kwento ni Melay, babalik na sa TV si Miss Chris. Char-char lang, binisita lang namin si Miss Chris kasi ninang namin siya sa kasal, kasi kung di namin siya ninang sa kasal, bibisitahin pa din namin siya. 'Di ba ang gulo ng caption ko? Kasi nakakapagod naman kasi mag-isip ng caption, pero hindi ako si Linda Walker ha, na kinakausap ang sarili ha. Sorry ang gulo na ng caption ko, pero thank you Miss Chris Ninang sa pa-dinner mo sa amin ni Papang. And thank you Lord, bumabalik na ang gana mo sa kain Miss Chris. Nice seeing and bonding with Bimby and Kuya Josh. Full healing Miss Chris ang prayer namin sa'yo. And sana makabalik ka na sa TV. Salamat din sa inyo Ma'am Jazz and Madam Darla sa religious nyo na ambag sa pagbisita natin. Samantala marami ang nakakapansin na tila tumataba na si Chris. Pero may ilan pa ding bashers na sinasabing minamhanas lang daw yon at hindi taba. Hindi ko na alam kung tutulay ba sa alambre si Chris Aquino para paniwalaan siya ng ating mga kababayan. Ng lahat nakakaawa. Doon hingi ng panalangin si Chris, ibinibigay naman natin. Yes. Ngayong gumaganda naman ang kanyang estado at kalusugan, meron pa rin mga tao na talagang binibigyan ng ibang interpretasyon yung pagdadagdag niya ng laman. Di ba? Nakakaawa naman. Anong iniintriga nila? Hindi yan tumataba. Manas lang yan. Ganun ang sinasabi. Di ba? Parang ano naman, lahat na lang, di ba? Hayaan na po natin yung mga positibong manatili sa isipan nating lahat kaysa mga negatibo, kasi walang maidududot na negatibo, lalo lang tayo may stress at lalo lang i-stressin natin si Ms. Chris Aquino na nagpapagaling. Yung Diba? positibo na lamang ang ating hangarin para sa ating kapwa. Huwag na po natin hanapan pa ng butas. Dati nga, di ba nananalangin tayo? Nung dinggin ang ating panalangin, bubutasan pa rin ba hanggang ngayon? Tama. Sabi ni Juris Dr. Channel, kakaiba po talaga ang mga mata ng bashers dahil lagi negatibo ang nakikita nila. Kahit positibo naman para sa karamihan ng normal na tao. Ay nako, sabi niya, hinay-hinay lang. Sabi ni Juris Dr. Channel, mga bashers, hindi maganda sa utak kapag lagi nega ang nakikita. At saka, nakakamalas din yan. Uy, ano ba? Oo nga naman. O, baka bumalik sa atin ito, nakakalungkot, di ba? Ito, si Wating-Wating at si Miss Nags, alam ang ano dito. Sabi ni Wating-Wating, iniisip nila na tumaba lang si Miss Chris Aquino. Pero sa katotohanan, moon phase ay isa sa visible side effects ng gamot sa lupus o ibang autoimmune condition. Piliin na lang natin ang umunawa kaysa pumuna. Ang gulo na po ng mundo, sabi niya, totoo naman. Oh, diba? At si Miss Nags, marami kasing hindi nakakaalam na sa mga may AI disease, yung pamamaga o manas ay side effect ng gamot o ng mismong sakit, hindi dahil sa sarap ng kain. Sana ay tigilan na ang body shaming, lalo na't lumalaban ng tao para sa buhay niya. Focus Correct. na lang tayo sa paggaling ni Chris Aquino. Tama, Miss Nags, maraming salamat. Okay, sabi naman ni Lulu Malig, okay, patuloy na prayer po ang kailangan ni Chris, hindi po mga pangit na comment. Sabi ni Lulu Malig, tama naman. At sabi ni Tita Julie Paras, sana nga totoong tumaba si Chris Aquino. Baka kasi mali rin ako nang nasa isip na minanas dahil sa steroids. Tita Julie, ano naman po maamin naman siya na gumagamit siya ng steroids. At totoo naman po yung sinasabi nga ni Wating-Wating at ni Miss Nags. Effect po ito nung ininom niyang mga gamot dahil nga po sa kanyang AI. Pero hindi ba nakakatuwa na malaman na eto siya lumalaban sa buhay para sa kanyang mga anak. Siya nga nag-resign na para sa sarili niya. Ang ibinibigay na lang niya yung pagkakataong humaba pa ang kanyang buhay para kina Kuya Diyos at kay Bimby, di ba? Totoo. At saka nung nuknukan ng payat sila, ang daming sinabi. Ngayon nagkalulaman, marami pa rin saan ba lulugar ang asahong yan? Sabi nga ni Tita Nene Olanday, kawawa naman ang sitwasyon ni Chris. Ngayon na pagaling na siya kung ano-ano pang maririnig sa mga bashers. Oo nga, karaniwan ng mga bashers ni Chris, yung mga kalaban nila sa politika. Yun eh. Alam mo naman ang politika kahit saan, kahit sa mga sanggol pa lang may mga politika na yan. Yan yun. Mga bashers na to, imbes palakasin ang loob ni Chris,
pinapahina pa at tinatakot pa nila sa mga komento nila. Hindi kayo love ng mga nanay nyo? Sabi ni Danny Rodriguez. Nako, Yun eh. parang Yun. nakikinig ako na. Nako, Sally, ano ba? Mamaya ako nababati yung mga pinababati mo. Sandamakbak to, ang dami. Sabi pa ni Wating-Wating, hello nanay, happy Wednesday. Ang beautiful ng Miss Tony Shawl mo. Bagay sa'yo. Naku, maraming salamat naman. Wating-Wating, alam mo na, dyan lang tayo babawi sa mga ganyan. Tapos, eto pa, sabi ni John, dati, dasal. Nung gumandang katawan, binabash naman. Tama ka nanay, kailangan ba niyang tumulay sa alambre para lang siya paniwalaan? Nakakalungkot kasi, di ba? Kasi dapat ipagdasal natin. Oo. Ako marami akong pinananalangin, kasama si Chris doon. Pagka dinidinig ang sama-samang panalangin, ipinagpapasalamat yun. Hindi na po natin hinahanapan pa ng kung ano-anong butas. Eh di ba nakakatuwa na na may laman na siya, ang mukha niya at ang katawan niya. Positibo na lang. Tama. Dapat positibo na lang. Nakakaano naman, nakakalungkot yung mga ganito. Ay, nako. Ewan ko, Romel, kung saan tayo hahanap hahanap ng katwiran. Di ba? Totoo, yung iba kasi mema lang talaga na eh. Mema lang talaga. May masabi lang talaga. Oo, para lang kasali sa tsikahan. Ay, nako. Ito pa, may pasunong pa si John. Tama nanay, mga kalaban nila sa politika yan. Alam mo naman, pag politics na naglaro sa utak ng tao, wala na silang sinasanto. Oo, iba, lalim, di ba? Yung para bang, dapat nga ikatuwa na natin, lumulusog na si Chris Aquino, gumaganda na ang kanyang sitwasyon, tapos hahanapan pa ng ganitong manas lang, di ba? Eh bumalik na nga ang gana niya sa pagkain, di ba? Pati yung ano niya, pagsasalita niya, ayun na, unti-unti na natin nakikita yung dating Chris Aquino. Oo. Eto pa, please don't mention my name. Sana lang umiwas na rin si Chris Aquino sa pagbubulgar at pagsasabi sa publiko ng kung ano ang mga prosesong ginagawa sa kanya ng mga doktor. Diyan din kasi nagsisimula ang mga hanas na ganyan. Kung sa bagay, meron itong katwiran na kung maaari, itago na lamang niya sa kanyang sarili at sa mga kaibigan at mga kapamilya. Huwag na niyang ilantad pa sa publiko na in-injectionan ako ng ganito, nilagyan ako ng ganito, inoperahan ako sa ganito. Doon nga naman kasi nagsisimula yun. Maraming salamat, sis. Thank you. Maganda yun. Kasi doon nagba 1+1 yung mga tao, ay, in-injection na kasi siya ng gano'n eh. Ay, pinainom siya ng gano'n. Kaya, Talagay ko, ganito. Naku, kaya siguro siya binigyan ng ganyan. Naku, baka ito na yun, mga ganon. Kaya dapat, huwag na lang. Huwag na natin bigyan ng ideya pa yung mga negatibong komento.